Yan, magandang umaga sa ating lahat, mga kasolidrak. Biyernes na pa, mga kasolidrak. Matatapos na naman ang isang linggo ng Hunyo, no? So talagang ang Diyos ay napakabuti sa atin. By the way, mga kasolidrak, shout out kay Emma na patuloy na nakikinig sa ating morning devotion. At sa lahat, no? Pagpalain ka, kapatid, sa iyong mga ginagawa. At ang ating pagbubulayan ngayon, mga kasolidrak, ay makikita sa Juan, Kabanata 20, talatang 28. Ito po ang sinasabi sa English. Thomas declares to Jesus, "My Lord and my God." Sa Tagalog, sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoong Hesukristo. Ang pagka-Diyos ni Hesukristo ay isa sa pinakamahalagang paniniwala ng Kristyanismo, mga kasolidrak, di ba? Itinuturo na si Jesus ay hindi lamang isang dakilang guro, hindi lamang isang dakilang propeta, o hindi lamang isang halimbawa ng kabutihan, kundi tunay na Diyos. No? Tunay na Diyos, mga kasolidrak. Siya ay nagkatawang tao upang tayong lahat ay iligtas. Mga kasolidrak, ang ating pagninilay sa kanyang pagka-Diyos ay tumutulong upang maunawaan natin ang lalim ng pag-ibig ng Diyos at ang kahalagahan ng kanyang misyon dito sa mundo. Sa banal na kasulatan, ipinapakita ni Jesus na may kapangyarihan at katangian na tanging Diyos lamang ang mayroon. Pinapatawad niya ang mga kasalanan. Gumagawa siya ng mga himala. May kapangyarihan siya sa kalikasan at tinatanggap niya ang pagsamba. No? Tinatanggap niya ang pagsamba ng kanyang mga tagasunod. Tayo, mga kasolidrak, tayong mga tagasunod. Ipinahayag din niya na ang kanyang pagkakaisa sa Ama ay nagpapakita ng kanyang banal na pagkakakilanlan sa pamagitan ng kanyang mga salita at gawa. Malinaw na siya ay higit pa sa tao. Siya ay anak ng Diyos. Ang pagka-Diyos ni Kristo ay patunay ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao. No? Pag-ibig niya sa atin, mga kasolidrak. Sa halip na manatiling malayo, pinili ng Diyos. No? Pinili ng Diyos na pumarito dito sa mundo sa katauhan, no? Sa katauhan ni Hesukristo. Naranasan ang hirap, saya, sakit, at tukso ng pagiging tao. Ngunit, mga kaibigan, mga kasolidrak, nanatili siyang walang kasalanan. Ipinapakita nito na naunawaan ng Diyos ang kalagayan ng tao na nagnanais
siyang magkaroon ng malapit na relasyon sa atin. Isa ring mahalagang bahagi ng kanyang pagka-Diyos, mga kasulidra, ay ang kaligtasan na kanyang inaalok. Kaligtasan na kanyang inaalok para sa atin, para sa sangkatauhan. Dahil si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao din. Ang kanyang pagkamatay sa krus ay may ganap at walang hanggang halaga upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. So, ang kanyang pagkabuhay muli ay patunay na kanyang kapangyarihan laban sa kasalanan at laban sa kamatayan. Na nagbibigay ng pag-asa ng buhay na walang hanggan sa lahat ng sumasampalataya. Di ba napakasarap, mga kasulidra? Kapag tayo sumasampalataya sa ating Panginoon, pangako niya yun, buhay na walang hanggan. Hindi niya tayo iniwan, ni pinabayaan man. Kapag tayo'y patuloy na sumasamba sa Kanya, sa Diyos. Ang pagninilay sa pagka-Diyos ni Jesucristo ay hamon din sa bawat mananampalataya na lubos na magtiwala sa Diyos. Kung siya ay tunay na Diyos, nararapat lamang na siya ay sambahin. Nararapat lamang na siya ay sundin at nararapat lamang na siya ay pagtiwalaan sa lahat ng bagay. Hindi lamang siya dapat hangaan, mga kasulidra, kundi siya rin ay dapat tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Sa huli, mga kasolidra, ang pagka-Diyos ni Jesucristo ay nagdadala ng pagkamangha, nagdadala ng pasasalamat, at nagdadala ng mas malalim na pananampalataya. Ipinakita nito na ang Diyos na nagmahal sa tao hanggang sa siya mismo ay naging tao upang iligtas tayo. Sa pamagitan ni Jesucristo, naranasan natin ang kabuuan ng biyaya. Naranasan natin ang kabuuan ng katotohanan. At naranasan natin ang kabuuan ng pag-ibig ng Diyos. Ang pagninilay na ito, mga kasulidra, ay paanyaya sa atin na lubos siyang sambahin, lubos siyang pagkatiwalaan, at lubos siyang sundin sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba at nagpapasalamat. Salamat po sa iyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Na tunay na Diyos na nagkatawang tao upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Salamat po sa kanyang dakilang pag-ibig, sa kanyang buhay, sa kanyang kamatayan, at sa kanyang muling pagkabuhay na siyang nagdulot sa amin ng kaligtasan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, tulungan mo po kaming lubos na manampalataya sa pagka-Diyos ni Jesus, na siya ay aming sambahin, na siya ay aming sundin at pagtiwalaan sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay. Palakasin mo po ang aming pananampalataya upang siya ay aming kilalanin, hindi lamang bilang tao,
kundi bilang tunay na Diyos na nagliligtas. Gabayan mo po kami upang mamuhay ng naaayon sa kanyang mga turo. Ang puno ng pag-ibig, ang puno ng kababaang loob, at ang puno ng katapatan. Naway maging buhay na patutuo kami ng kanyang kabutihan at katotohanan sa aming kapwa. Amin inilalapit, O Diyos, ang iyong mga anak na patuloy na nakikinig at sumampalataya sa iyo. Pagpalain mo po si Emma na aming taga-pakinig, taga-sunod. Tulungan mo po siya, O Diyos. Ilayo mo po siya sa anumang mga kapahamakan. Proteksyonan mo po siya sa lahat ng oras ng kanyang buhay kasama ng kanyang pamilya, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.